May itlog na maalat sa ibabaw, bagong luto at mainit-init pa. Isa sa mga classic na Filipino kakanin, street food. Ito ang bibingka. Hello mga ka-Simple Life! Salamat sa pagbisita! Sa videong ito, gagawa naman tayo ng bibingka gamit ang oven at meron ding kawali version. Tara, umpisahan na natin! Heto ang ating mga ingredients. Okay, una, sa isang malaking bowl, paghaluin ang mga dry ingredients. So, yung rice flour and malagkit flour. And then, sugar and baking powder. Haluin mabuti para mag-combine. Sa isa pang bowl, batihin naman ang itlog. Ihalo ang melted butter. Tapos, batihin para mag-combine. Ngayon, pwede na nating paghaluin ang mga wet ingredients sa mga dry ingredients. So, yung melted butter and egg. Pagkatapos, yung coconut milk. Batihin siyang mabuti. Make sure na maghalo at walang mga buo-buo. I-check natin yung consistency. Make sure na hindi siya masyadong malapot at hindi naman siya masyadong malabnaw. Pag masyadong malapot, pwede mo siyang dagdagan ng konti pang tubig or coconut milk. Pag masyado namang malabnaw, dagdagan pa siya ng rice flour. Paunti-unti lang ang dagdag hanggang makuha natin yung tamang consistency. Dapat parang pancake mixture ang lapot niya. Ngayon naman, i-ready na natin yung kawali. Meron ako dito ng mga dahon ng saging na naidangdang ko na at malinis na. Ilatag ang dahon ng saging sa kawali. Dapat mas malaki yung dahon ng saging sa kawali. Medyo lumalampas-lampas siya sa ibabaw ng konti. Para mamaya, maganda yung presentation ng bibingka natin. Ibuhos ang bibingka mixture sa kawali. Huwag masyadong pupunuin kasi medyo aalsa pa siya mamaya pag niluluto. Isalang sa kalan. Dapat mahinang-mahina lang yung apoy para hindi masunog. Tapos takpan natin siya para matrap yung heat. Maluto din yung ibabaw. Pag halfway cook na siya, medyo matigas na yung ibabaw. Pwede na nating ilagay yung itlog at saka yung cheese. Kapag masyado pang malambot yung ibabaw, wag munang ilalagay yung itlog kasi lulubog siya tapos hindi na makikita sa presentation later. Takpan natin siya tapos lutuin ulit ng mga another 5 to 10 minutes. Depende sa size ng kawali natin. To make sure na luto na, i-insert lang yung toothpick tapos kapag malinis na lumabas, ibig sabihin luto na yung loob. Ayan guys, ready na ang ating bibingkang luto sa kawali. Perfect ang pagkaluto at hindi sunog. Slice na natin siya. Mukhang perfect naman ang texture, hindi siya dry, hindi naman din basa. Okay, ngayon iluto naman natin yung sa oven. Ito yung aking maliliit na hulmahan ng bibingka na nilatagan ko na ng dahon ng saging. Kapag masyadong lumalagpas yung dahon sa hulmahan, gupitin lang siya para hindi masunog sa oven mamaya. Kung wala kayo ng ganitong hulmahan sa abroad, pwede rin yung muffin pan. Basta latagan nyo lang siya ng dahon ng saging para mabango at may Filipino touch, di ba? Okay, pagkatapos ibuhos na ang bibingka mixture sa mga hulmahan. Huwag gaanong pupunuin kasi mamaya medyo aalsa pa siya habang niluluto. Ayan, pwede na siyang i-bake. Isa lang sa preheated oven ng 375 degrees, mga 20 minutes. Parang ganun din sa kawali kanina, kapag halfway done na siya, ilabas sa oven. Lagyan ng itlog na maalat ang bawat bibingka. Ilagay ang cheese. Gamit ko dito cheddar at saka Asiago mix. Wala kasi ako ng Eden. Iwasang lagyan ng cheese yung itlog para hindi matakpan. Tapos ibalik siya sa oven hanggang sa maluto, mga another 15 to 20 minutes. Ayan guys, kapag melted na yung cheese tapos golden brown na sa ibabaw, pwede na. Hanguin sa oven and then serve while hot. Ang bango-bango niya, amoy dahon ng saging at saka butter. Enjoy!
Okay guys, hanggang dito na lang ang ating video for today. Sana nagustuhan nyo. Maraming salamat sa panonood sa munti kong channel. Please don't forget to like, comment, and subscribe na rin ha. Hanggang sa susunod na video. May God bless us always. Paalam!